Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Wednesday. Anumang oras ay posible nang maging bagyo ang low pressure sa may timog silangan ng bansa. At sa ngayon, nagkakaparehas na ang forecast ng mga weather model kaya mas mataas ang chance ng paglandfall nito sa kalupaan ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa channel. Bago natin talakayin ang mas malawak na lagay ng panahon, mahalagang unahin ang heavy rainfall outlook due to southwest monsoon na inilabas ng PAGASA ngayong araw. Inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters ngayong araw sa Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Pagdating naman ng Thursday, July 23, inaasahan ang panibagong pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Negros Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi lang ang lakas ng iisang bugso ng ulan ang dapat tingnan. Mas mahalaga rin ang kabuang dami ng ulan sa loob ng maghapon o sa loob ng magkakasunod na araw. Kapag ang lupa ay matagal ng basa at sinamahan pa ng panibagong round ng ulan, mas mabilis itong lumalambot, mas madaling umapaw ang mga daluyan ng tubig at mas tumataas ang tsansa ng pagbaha at landslide. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Ngayon naman, tingnan natin ang forecast weather conditions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Meaning, hindi ito nangangahulugang buong araw ay pare-pareho ang lakas ng ulan sa lahat ng lugar, pero malinaw na may posibilidad ng paulit-ulit na pagbuo ng thunderstorm cells na pwedeng magdala ng moderate to at times heavy rains. Kapag ang ganitong uri ng ulan ay tumama ng sunod-sunod sa iisang probinsya o lungsod, pwede itong magdulot ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides sa mga komunidad na malapit sa matataas at marurupok na bahagi ng lupa. Sa Mindanao, dapat tutukan lalo na ang mga lugar na kasama sa rainfall outlook tulad ng Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ang mga probinsyang ito ay nasa mas aktibong bahagi ng kasalukuyang weather setup, kaya hindi dapat maliitin ang mga susunod na oras at araw. Sa Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat, ang mga mabababang komunidad at mga lugar na malapit sa ilog ay kailangang maging mas maingat dahil sa posibilidad ng mabilisang pagtaas ng tubig. Sa Sarangani, mahalagang bantayan ang mga lugar na madaling bahain at ang mga daanang maaaring maapektuhan kung tumindi o tumagal ang ulan. Sa Lanao del Norte at Lanao del Sur, ang mga matataas at bulubunduking bahagi ay dapat maging alerto sa banta ng landslides lalo na kung tuloy-tuloy ang pagbasa ng lupa sa loob ng mga susunod na araw. Sa Western Visayas at Negros Island Region, ang scattered rains and thunderstorms ay pwedeng magdulot ng pabago-bagong sitwasyon sa iba't ibang probinsya. May mga oras na maaaring humina ang ulan at tila gaganda ang lagay ng panahon, pero pwede rin itong bumalik ng mas malakas sa susunod na ilang oras. Sa Negros Occidental lalo na, malinaw na may partikular na banta sa susunod na advisory period kaya hindi ito dapat baliwalain. Sa mga komunidad na mababa ang lokasyon at sa mga bayang malapit sa ilog at daluyan ng tubig, ang sunod-sunod na ulan ay pwedeng magdulot ng localized flooding. Sa Palawan, mahalagang tandaan na ang southwest monsoon ay pwedeng magdala ng mas madalas na pag-ulan at thunderstorm activity sa loob ng araw at gabi. Sa mga baybaying komunidad, sa mga lugar na may limitadong drainage at sa mga rutang madaling bahain kapag malakas ang ulan, kailangang maging alerto sa biglaang pagbabago ng lagay ng panahon. Para sa Metro Manila at sa rest of Luzon, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa madaling salita, sa mga bahaging ito ng bansa, ang ulan ay hindi pangunahing mula sa isang malawak na direktang weather system sa araw na ito kundi mula sa karaniwang kombinasyon ng init sa maghapon, halumigmig sa hangin at mabilis na pagbuo ng thunderstorm clouds lalo na sa hapon o gabi. Ito iyong klaseng panahon na madaling makapanlinlang.
pwedeng tahimik ang umaga at tila walang senyales ng sama ng panahon, pero pagsapit ng tanghali o hapon ay pwedeng mabilis kumapal ang ulap at sumunod ang biglaang malakas na buhos sa isang lungsod o bayan. Sa Metro Manila lalo na, kapag ang ganitong thunderstorm ay tumapat sa oras ng uwian, mabilis nitong naaapektuhan ang trapiko, ang galaw ng mga commuter, at ang mga kalsadang mababa ang lokasyon na madaling maipunan ng tubig. Sa rest of Luzon, ang isolated rain showers o thunderstorms ay hindi dapat maliitin. Ang ibig lamang sabihin nito ay hindi pantay-pantay ang bagsak ng ulan sa lahat ng lugar. Pwedeng ang isang probinsya ay hindi makaranas ng ulan sa loob ng ilang oras, habang ang kalapit na lugar ay nakakaranas na ng malakas na thunderstorm. Kaya kahit hindi malawakang pag-ulan ang forecast sa buong rehiyon, mahalagang bantayan ang aktual na lagay ng ulap at panahon sa mismong lugar. Kapag biglang dumami ang makakapal na ulap, bumigat ang hangin at may mga senyales ng kulog at kidlat, malinaw na pwedeng sumunod ang matinding buhos sa maikling panahon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Mindanao at Palawan ay inaasahan ng light to moderate na hangin mula southwest to west. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Ibig sabihin, sa pangkalahatan ay hindi pa ito ang pinakamatinding kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito dapat baliwalain, lalo na sa mga maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Kapag may kasabay na thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, ang aktual na lagay ng dagat ay pwedeng mabilis sumama kumpara sa pangkalahatang forecast. Sa Visayas, Central Luzon at sa rest of Southern Luzon, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa northeast to northwest, habang ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Para naman sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate at variable ang direksyon, habang ang coastal waters ay nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi pa ito ang pinakamapanganib na sea condition sa buong kapuluan, pero mahalaga pa rin ang dagdag na pag-iingat lalo na kung biglang sumama ang panahon sa paligid ng dagat. Ngayon naman, silipin natin ang mas malawak na pananaw tungkol sa posibleng bagyo sa silangan. Ayon sa pinakahuling tropical cyclone update, lumalabas na halos nagkakasundo na ang karamihan sa mga weather model, kaya mas mataas na ang chance ng potential tropical cyclone development sa susunod na mga oras o araw. Ibig sabihin, hindi na lamang iisa o iilang model run ang nagpapakita ng posibilidad ng development. Mas marami ng guidance ang nagtuturo sa posibilidad na may mabuo at mas organized na sistema sa silangan ng bansa. Kapag dumarami ang model agreement, mas tumitibay ang senyales na may isang sistemang kailangang masusing bantayan sa mga susunod na araw. Kung magiging bagyo ito at papasok sa PAR, tatawagin itong Bagyong Quiapo. Inaasahan itong kikilos pa hilagang kanluran at may posibilidad na tumawid sa Northern Luzon area. Ibig sabihin, sa current outlook may lumalabas na senaryo na maaaring may system na lalapit o tatawid sa hilagang bahagi ng bansa. Ngunit mahalagang idiin na malaki pa ang forecast confidence cone nito, meaning malawak pa ang pwedeng maging galaw ng system at marami pang posibleng magbago sa direksyong tatahakin nito bago pa man dumating sa puntong mas malapit ito sa kalupaan. Kaya kahit may lumalabas ng mas malinaw na trend, hindi pa rin ito final at hindi pa dapat ituring na tiyak ang eksaktong ruta. Batay sa kasalukuyang projection, posible itong mag-landfall by July 24 or July 25. Ibig sabihin sa kasalukuyang timing na ipinapakita ng mga model, ang window ng pinakamalapit o posibleng pagtawid ay nasa pagitan ng mga petsang iyon. Gayunman, gaya ng paulit-ulit na paalala sa mga ganitong sitwasyon, marami pang pwedeng magbago sa mga susunod na araw. Ang bilis ng development, ang pagbabago sa steering winds, at ang interaction nito sa iba pang weather pattern sa paligid ay pwedeng makapagpabilis o makapagpabagal sa takbo nito at pwede ring magpataas o magpababa sa tsansa ng paglapit sa mismong kalupaan ng Northern Luzon. Isa pang mahalagang bahagi ng forecast ay ito. Kapag nakatawid na ito at nasa South China Sea na, posible pa itong mag-intensify at mas lumakas pa na bagyo. Ibig sabihin, kahit hindi pa sobrang malinaw ang eksaktong lakas nito bago ang posibleng pagtawid, may senaryo na nagpapakitang maaari pa itong lumakas pagkatapos makatawid kung magiging favorable ang kondisyon sa ibabaw ng karagatan.
Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita na ang system ay hindi lamang kailangang bantayan habang papalapit sa bansa, kundi pati sa posibleng pagbabago ng lakas nito pagkatapos ng pagtawid. At sa ganitong setup, mas nagiging mahalaga ang patuloy na pag-monitor sa mga susunod na update dahil ang pagbabago sa intensity ay pwedeng makaapekto rin sa lawak at lakas ng ulan na mararamdaman sa mas malawak na bahagi ng bansa.